Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng mga bundok, nakatira si Michael, isang binatang kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mabait. Subalit sa kabila ng mga papuri at ngiti, mayroong madilim na lihim na bumabalot sa kanyang puso, isang kalungkutan na hindi maipaliwanag. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas at maliwanag, naglakad si Nestor patungo sa matandang puno sa likod ng kanilang bahay. Matagal na niyang iniisip ang desisyong ito, ngunit ngayon, tila ba naubos na ang lahat ng pag-asa at lakas na magpatuloy. Sa kanyang bulsa, dala niya ang isang mahabang piraso. Pumanhik siya sa matibay na sanga ng puno at maingat na itinali ang isang dulo ng lubid doon. Nang maisigurado niyang matibay ang pagkakatali, sinukat niya ang taas ng lubid at itinali ang kabilang dulo sa kanyang leeg. Bago tuluyang tumalon, tiningala ni Michael ang kalangitan. "Patawad," bulong niya habang pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa isang iglap, tumalon siya at ang kanyang katawan ay nag-umpisang magpalawit-lawit sa hangin. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang walang buhay na katawan ni Michael na nakabitin sa puno. Ang kanyang pamilya ay nagdadalamhati, hindi lubos maisip kung bakit nagawa ito ni Nestor. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung ano ang mga senyales na hindi nila nakita. Sa kanyang pagpanaw, iniwan ni Michael ang isang munting liham sa ilalim ng kanyang unan. "Hindi ko na kaya ang sakit na hindi nyo nakikita. Patawarin nyo ako." Ang kanyang kwento ay nagdulot ng malalim na pagninilay-nilay sa buong baryo. Nagsimulang magbuklod-buklod ang mga tao. Nagkaroon ng mga usapan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. At higit sa lahat, natutunan nilang maging mas mapagmatyag at mapagmalasakit sa isa't isa. Si Michael ay hindi na muling magbabalik. Ngunit ang kanyang kwento ay naging hudyat ng pagbabago at pag-asa para sa mga naiwan. Sa bawat pagdako ng liwanag sa matandang puno, palaging paalala ang kanyang alaala na sa kabila ng dilim, may pag-asa at pagmamahal na nag-aantay.